Hello mga ka-ocean friends! Ito na ngayong araw na pinakahihintay ko. Araw ng pag-alis ko dito sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon o gumala sa ibang bansa, kundi may pagsapalaran sa hamon ng buhay. Sinama ko nga dito yung alaga ko, nag-iisa na nga lang kasi siya kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Kaya naman ipapaalaga ko muna sa pinsan ko kung saan siya mapagkakatiwalaan ko sa pag-aalaga ng mga alaga ko. Ito pala yung mga draft clips na naipon ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-upload. Kaya ito na, i-upload ko na. Ito nga experience ng solo flight, as in mag-isa lang ako, wala akong kasama. Dati sinabi ko na magpa-flight ako mag-isa, doon ko masasabi na independent na ako, pero hindi ko na-expect. Ito yung first solo flight ko na wala akong kamag-anak na kasama. Grabe, ang bilis ng panahon. Dati niisip ko lang paano kaya pag nag-solo flight ako. At andito na nga tayo sa realidad, solo flight na ako mag-isa. Hindi lang naman ito yung unang experience ko na pagsakay ng eroplano. Kaya alam ko paano mag-seatbelt. Kaya ito na mararanasan ko na ang chicken or beef na sinasabi nila. Ito pala yon dito sa eroplano kasi meron silang bibigay, mamili ka kung chicken or beef. Grabe no, ang layo-layo na nararating ko. Niisip ko lang dati, 5 years from now, saan na kaya ako? Ano kaya ang buhay ko? Saan na kaya pupunta? Ano na kaya mga napuntahan kong lugar? Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Grabe, pinapangarap ko lang dati na sana makapunta ako ng ibang bansa para magtrabaho. Pero iba't ibang bansa na pala yung napupuntahan ko. Akala ko dati, imposibleng marating ko ang ibang bansa. Ambisyosa kasi ako. Madami akong ambisyon sa buhay. Kaya ito, tinutupad ko na mag-isa. At masaya ako na natutupad ko na yung mga pangarap ko at pangarap ng mga magulang ko. At ito ang regalo ko para sa kanila at para na rin sa sarili ko. Hindi naman sila humihingi ng kapalit ng mga naitulong nila sa akin. Simula nag-aaral ako, gusto ko lang ibigay sa kanila ang mga bagay na hindi pa nila naranasan. Bilang anak, malaking bagay na para sa akin yun. Ang tumanaw ng utang na loob. Dati, naiinggit lang ako sa mga pangarap ng iba. Simple lang ang akin. Trabaho, bahay, at lupa. Pero ngayon, pati mga pangarap nila, unti-unti ko nang tinutupad. Hindi ko rin in-expect na mararating ko to. Tahimik kong plinano ito. Ni halos walang nakakaalam na nag-a-apply pala ako dito sa barko. Gusto ko kasi ginugulat ko sila sa mga tagumpay na nakakamit ko ngayon. Ang hirap kasi pag pinapangunahan mo, lalo na pag pinagmamalaki mo, wala pang resulta. Tapos sasabihan kang mayabang. Kaya mas maganda tahimik mong ipanalo ang mga plano na dapat ipanalo. Para sa akin, okay lang naman na ipakita yung mga successful mo sa buhay para naman gayahin ka nila. At least doon, may influence mo sila na magtrabaho, na mangarap para sa kanilang kinabukasan. Oo, mahirap, walang madali. Once na inumpisahan mo na, ay tuloy-tuloy na ang blessing. At huwag na huwag ka makakalimot sa Panginoon. Always share your blessings to others. Kahit na hindi ka kilala ng mga walang-wala ka pa, pero ngayon, napuprove mo na sa kanila na kaya mo pala. Okay lang na sabihing mayabang, at least pinaghirapan. Kaya ito, isi-share ko ang journey ko through vlogging. Matagal ko na kasi itong iniisip, pagpapatuloy ko ba ulit? At ngayon, napagdesisyon ko na, yes, babalik ako. Hindi lang para mag-share, kundi para may babalikan akong memories balang araw. Kasi minsan, ang pinakamagandang pa yung sariling buhay natin.